Isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Nauhan sa Oriental Mindoro dahil sa flash floods. Rumagasa ang tubig mula sa bundok dahil sa pag-ulan kahapon. Ayon sa Office of Civil Defense, 2 kumpirmadong patay sa pagbaha at 1 ang nawawala. Mahigit 50 pamilya ang nagsilikas. Lubog din sa baha ang karatig bayan ng Bako kung saan tinatayang 2,000 pamilya ang nagsilikas. Sa Mindanao naman, maulan din sa ilang bahagi ng Zamboanga City dahil sa hanging amihan na pinag-ibayo ng low pressure area sa bahagi ng Puerto Princesa sa Palawan. Patuloy ang monitoring ng City Disaster Council sa mga apektadong lugar. Tumanggi si Senate President Juan Ponce Enrile na kumpirmahin kung lehitimo o hindi ang nailathalang umano'y draft committee report kaugnay sa reklamo laban kay Senador Manny Villar. Ang paniwala naman ng kampo ni Villar, isang kalaban sa pagkapresidente ang nagpakalat ng umano'y ulat. Nakatutok si Lay Alves. Bago pa magpasko ay pinadalhan na raw ni Senate President Juan Ponce Enrile ang lahat ng mga senador ng draft committee report na resulta ng investigasyon ng Committee of the Whole tungkol sa umano'y maanumalyang C5 Extension Road Project kung saan sangkot si Senador Manny Villar. Ngayong araw, lumabas sa Philippine Daily Inquirer ang nilalaman ng umano'y draft committee report na nagkasabing lumabag si Villar sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Kaya't dapat panagutan daw ito ng Presidential Bowl at ibalik ang 6 na bilyong pisong nawala raw sa taong bayan. Pero tumanggi si Senate President Juan Ponce Enrile na kumpirmahin kung ito nga ba ang draft committee report na kanyang ginawa. Kung walang 12 mapipirma, it will be submitted but it will go to the archive. Para maituring na opisyal na committee report ang draft at umabot sa plenary, kailangan ng pirma ng mayorya ng Senado o hindi bababa sa 12 senador. Noong Nobyembre, 12 senador ang pumirma sa resolusyong humihikayat sa Senado na ibasura ang ethics complaint sa paniwalang hindi naman napatunayang nagkasala si Villar. Suspetsyon ng kampo ni Senator Villar, isa sa mga presidentiable ang umano'y nag-leak ng draft committee report sa media. Chinempo raw ngayong lumiliit na umano ang lamang ni Senator Noynoy Aquino kay Villar. Hindi tuwirang tinukoy ni Senator Alan Peter Cayetano ang pinapatamaan, pero nang tanungin siya kung makikinabang ba sa issue si Senator Aquino, they have been benefiting from the C5 issue and they have been the one pushing na may Committee of the Whole. Kung sino man ang nag-leak nito sa isang dyaryo, kine-question ko yung timing. Bakit? Ngayon ang simula ng fieldwork ng mga surveys. Wala raw pinagbigyan si Senator Aquino ng kopya ng draft committee report. Pero naniniwala raw siya at ang kanyang running mate na si Senator Mar Rojas na mas mainam kung matatalakay ito sa plenaryo. Paano naman naging maganda na iiwan mo nakabinbin? Unfair naman kay Senator Villar yan. Unfair rin naman sa taong bayan kung hindi maliwanagan kung ano talagang punot dulo nitong issue to. Tinawag din ni Cayetano si Senator Javi Madrigal na siyang naghain ng reklamo laban kay Villar na panggulo lang daw sa halalan. Isa si Madrigal sa mga nag-file ng kandidatura sa pagkapangulo. Si Madrigal naman nagtataka raw bakit dinadamay siya ni Cayetano. Kami naniniwala, she's a nuisance candidate na ang mission niya sa halalan na ito ay sirain lang si Senator Villar. Si Alan Peter parang maliit na tuta na tahol ng tahol na hindi naman niya alam pinagsasabi niya. Ayon sa report ng Philippine Daily Inquirer, leader ng isang political party ang nagbigay sa kanila ng draft committee report. Dumating si Senator Manny Villar sa sesyon pero umalis din siya agad at hindi nagpa-unlock ng interview. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Ayon sa kampo ni Senador Juan Ponce Enrile, pirmado na ng 12 senador ang ulat ng Senate Ethics Committee kaugnay sa reklamo laban kay Senador Manny Villar. Ihahain daw nila ito sa plenaryo ngayong gabi. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Mahigit 45,000 grade 1 pupils ang nais na maabot ng unang hakbang sa Kinabukasan Part 2 project ng GMA Kapuso Foundation at ng Procter & Gamble Philippines. Noong isang linggo, kung inyong maalala, tinampok namin ang pamimigay ng school supplies sa mga lalawigan ng Surigao del Norte at Occidental Mindoro. Ngayon naman, balik Maynila tayo.
Sakay ng trolley o yung po bang sasakyan na mukhang karton na itinutulak sa ibabaw ng riles ng tren. Muli naming tinuntun ang mga paaralan sa Taguig. Nakatutuwang makita ang mga notebook ng mga grade 1 na pinalamutian ng mga sticker. Ang ibang notebook naman may pananda para sa iba't ibang asignatura. Ipinakita rin ng mga grade 1 doon ang natutunan nila sa disiplina. Kaya naman, konsuelo para sa sipag nilang pumasok at pagiging masunurin ang mga bagong set ng gamit pang eskwela. Malaking tulong ang ginagawa nyo. Motivation yan para sa bata, para sila ay mainggan yung pumasok sa paaralan dahil maraming tumutulong sa kanila. Sa kanilang recess, pinagpapasalamat din nila ang kung anumang baon na meron. Ang mga grade 1 ng Pateros, hindi pa rin maitago ang tuwa sa mga gamit na natanggap. Ang kanilang mga ate at kuya, nag-alay pa ng pamatid pagod na kanta. Awit namin ay pakinggan, pasasalamat sana'y maramdaman. Sa puso namin ang galing, pagod Diyos sana'y pawi. Bagong tatasahang lapis at bagong pangkulay naman ang tuwang-tuwang ginamit ng mga grade 1 sa Muntinlupa. Maliban pa ito sa mga bagong notebook at papel na ating dala. Salamat po sa binigay niyo na gamit sa panggamit ng eskwela. Kita rin sa mga batang ito ang natutunan tungkol sa maayos na pananamit at wastong pagpila. May 1,200 grade 1 na nabigyan natin ng mga bagong school supplies sa Pateros, sa Taguig at sa Muntinlupa. Maraming salamat po muli sa Procter & Gamble Philippines sa pangipagtulungan nila sa proyektong ito. Samantala sa mga nais pang sumuporta sa mga proyektong pang-edukasyon ng GMA Kapuso Foundation, maaari kayo magdeposito sa aming mga bank account o kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com para sa inyong credit card donations. Susunod! Krista Ranillo, may preba raw na hindi siya buntis. Krista